Hello guys, magandang hapon, labas tayo. Dito sa amin, walang mga curfew sa amin and normal bukas na yung mga tindahan. And ayun, narinig nyo guys, ewan ko kung narinig nyo, bukas na rin yung international and local na airports, may mga flights na. Pero may mga curfew pa rin sa mga ibang lugar dito sa amin, pero bukas na. Ay kuya, still close. Oo, yung restaurant, si kuya, sarado pa rin siya. At dito sa amin, okay na guys. May ano lang like guys, sa malapit sa mga Divisoria, ayun, may mga curfew doon. Hindi ka basta-basta makalabas din dahil may mga ano sila, yung mga pwede lang bumiyahe, yung may mga urgent na mga gawain. Otherwise, hindi ka pwedeng lumabas o mag-travel guys. Dapat may purpose yung paglabas. Ito, close lang yung ATM dito sa amin. Oh. What is this? Smoothie? This one I want to try. Ang liit naman ito. Very small. This one I want to try. Which one is this? Ay, wala. It's chocolate. Only one they have. Ito guys, bili kami ng mga donuts. Nakapack na siya, 110. Ayan, so bagong luto, fresh. Bili kami ng yogurt kay Day. Kasi gawa kami ng lasi ni Johan. Ito, marami dito nakikipag-chika-chika. Bili kami 70 yan siya guys. Gagawa kami ng lasi. Tingnan yung ginawa ko, lasi na may ice cream. Snacks namin ni Johan. Si kuya yun sa restaurant, sarado siya. By the way pala guys, itong si Didi na naglilinis po sa amin. Yung pinsan ng asawa niya, bali brother-in-law niya, diba? So, ngayon ang nangyari, nung first day nung rally, nandoon siya. Kasi September 9, magta-travel na siya papuntang UAE, may ticket na po siya. At 21 years old po siya. Nag-join siya doon sa mga rally-rally at sa kasamaang palad guys, isa po siya sa mga nabaril. So kaya hanggang ngayon, yung katawan daw niya is nasa morgue pa dahil autopsy pa daw siya. Pero hindi ko ba alam bakit kailangan niya mag-join, no? Siguro minsan ba may mga kaibigan sila na invite, mag-join, and yung plano talaga nila is to have a peaceful rally lang. Hindi nila siguro din in-expect na magiging madugo. Hindi yun maiwasan guys. Tsaka alam nyo ba, sa mga bahay-bahay ng mga politicians na napasok nila, yung sa kanila guys, hindi sila nagnanakaw. Ang ginagawa nila, sinisira talaga nila yung mga gamit, pinadala nila sa bakuran nung bahay ng politician at susunugin nila guys, plus susunugin nila yung buong bahay. Meron din naman siguro yung iba, pero mga opportunista na ba na mga tinatawag guys, kaya ginagamit na lang nila yung mga Gen Z na pangalan. Regarding po doon sa may nagpost na kabayan na babagsak yung ekonomiya nyo dyan at gutom yung aabutin. Actually, yung ekonomiya nila is matagal na talagang bagsak. Sa totoo lang. And kung gugutumin man ang mga Nepalese po, matagal na talaga sila gutom sa justice at freedom na tinatawag. Dahil yung bansang ito is parang wala talaga justice ba. And this time lang talaga nila nagawa ang ganito guys, na parang first time in the history, sabi ko nga sa inyo. Gutom na sa pagkain, hindi po sila magugutom at hindi po takot ang mga Nepalese magutom. Dahil sanay po sila sa praktikal at simpleng buhay at nabubuhay po sila sa kanilang mga pananim. Hindi po sila umaasa sa mga mabibili katulad natin, nag-grocery tayo, dapat every 1 week or every after ganito, nag-grocery tayo, di ba? Mas mahal ang lifestyle nating mga Filipino kung i-compare mo sa mga Nepalese. Hindi po sila takot magutom. Hindi po sila sanay na bumili dito ng mga dilata. Guys, hindi nyo yan sila makikita na palakain sila ng mga dilatas, guys. Sa totoo lang. Kahit may mga dilata dito, guys, kung pumunta kayo sa mga malaking mga department store or supermarkets dito na may mga dilata, bihira sa kanila ang bumibili ng ganun, guys. Hindi sila bibili. Mas gusto pa nila fresh na gulay, fresh from the garden. Yun ang kanilang, guys, lulutuin. At panic buying. Sa panic buying, guys, ito hindi sanay ang tao sa panic buying. Hindi sila guys yung, punta na tayo doon, mamili na tayo, halos ubusin nila. Hindi sila ganun. Mas gugustuhin pa nila, mamili sila ng mga patatas, mamili sila ng mga gulay, asukal, bili ng mga beans, yung mga parang mga munggo. Yun guys, yun ang aming dito, mga stocks. Hindi sila guys na sabihin doon sa caption na nakita ko na gutom ang abutin. Naku, kahit saan mo man yan sila dali na hanapin nila ang gulay na mga luto guys. Hindi yan sila sanay sa mga pasosyal o ano. Tayo lang naman ang mga Pilipino, real talk lang guys na
lang ako doon sa post kasi nga siguro wala rin naman siyang alam about sa Nepal kaya na-post niya yung ganun. And syempre, hindi natin ma-avoid, mayroong mga iba na hindi sila naging masaya sa naging outcome. Yes, kahit sino naman kasi nga nadamay na yung mga properties talaga na hindi dapat. Pero yun na nga guys, no? Again, hindi na natin mapigilan yung crowd and yung may mga galit talaga. At doon na nila talaga kumbaga ginawa and parte-parte na. So, ayun, at yung mga Gen Z is hindi naman talaga yun ang balak nila, ang manunog. Kung hindi, yun lang naman ang target nila, yung mga corrupt na mga politiko nila. And nang makakuha sila ng justice. Pero mas naging brutal na ba dahil may mga nakikisali na. So, ayun guys, and regarding sa mga preso-preso, yes, may mga hinahanap pa rin sila. And yung iba, almost mga 300 na mga na-arrest ng mga army. At yung iba guys, nagsusurrender naman sila po. Dahil yun na nga sinasabi nila kahit papaano. May law pa rin para sa kanila guys. Ngayon guys, nag-iisip ako. Kasi sila ni Ama pa uwi, diba? So, at malapit na rin yung kanilang Pasko dito na yung pinaka-biggest festival nila. Malapit na guys itong buwan na. At, sandali, ano ba yan? At, ayun, nag-iisip ako. At, yung Qatar pa naman is parang hindi din stable, diba? And I hope lahat maging okay, no? Bago pa magkatapusan. So, ayun guys, ang gagawin ko ngayon is hihimayin ko ito at ilalagay ko sa freezer. Naalala nyo ito guys? Ito yung nabili natin doon sa Divisoria. Hanggang ngayon hindi ko pa siya naluto. Plus yung papaya. Guys, dito sa amin, walang guys, okay na, bukas na ang mga shops. Pero kasi syempre, ayun, wala lang mga bus, wala lang mga transportation sa ngayon. Sila ni Uncle, hindi ko alam kung may work si Uncle kasi sa loob si Uncle ng airport nag-work. At yun na nga, hindi ka basta-basta lumabas at magdala ka lang ng ID mo kasi kinu-question ng army saan kayo pupunta, ano ang gagawin. Ayun, i-check talaga nila lahat-lahat guys. Pag wala ka ID or wala ka namang pupuntahan na hindi importante or urgent, hindi ka nila papayagan, pauwiin ka nila. At ngayon pala guys, mayroon na dito ngayong pangyayari sa kasalukuyang mayroong malakas na pampublikong panawagan, especially yung mga aktivistang mga kabataan ng Gen Z. Para ito guys sa isang pasamantalang transisyon, pamahalaan, kasunod nito sa pagbitiw ng kanilang punong ministro na si KP Sharma Oli. May mga ilan-ilang mga individual guys na lumilitaw ang kanilang mga pangalan at sila guys ay posibleng mga kalaho o leader na iminumungkahing interim ng pamahalaan. Pero bagamat guys wala pa namang opisyal na desisyon ang mga sumusunod, ngunit ito ay mainit po na pinag-uusapan. Actually, 7 po sila. Isa na po yung mayor ng Kathmandu. Yung pinakauna guys, si Sushila Karki. Maestrado ng Nepal, kilala sa kanyang integridad at pagiging patas, itinuturing ng mga leader ng protesta mula sa Gen Z bilang pangunahing kandidato. Tinanggap niya ang mungkahi kung magkakaroon ng malawakang pagkakasundo. Meron ding pangalawa guys, ito si Kulman Gising. Ito si Kulman Gising, kilala din po siya na hindi po siya corrupt. Former Managing Director of the Nepal Electricity Authority. Nung siya ang nakaupo nito guys, wala kaming may na-experience na napakahabang mga load shedding unlike before. Siya rin ang taong ito guys, ang parang naglutas ng problema ng bansang ito sa mga load shedding. Kasi simula nung nakaupo siya or umupo siya guys, wala na talagang nahaharap ang mga tao sa problema. What I mean to say, yung load shedding na napakahaba at oras-oras na mawala ng kuryente guys, nang dahil sa kanya nawala yun. Pangatlo guys is si Balendra Shah, aka Balen. Ito po yung mayor ng Kathmandu. Kasalukuyang alkalde ng Kathmandu. Yes, siya po yung mayor namin. Dating rapper na naging politiko at may malakas na suporta mula sa kabataan. Oh my God, maubos na yung aking battery pero mayroon pa tayong extra, sandali. Okay guys, yung panglima is si Harka Sampark. Alkalde po siya ng Daran. Daran po, malayo po siya sa Kathmandu. So, I think mga siguro 7 to 8 hours magta-travel kayo papunta dyan
yan sa Daran. Basta malayo siya sa Kathmandu. Okay guys, yung number 6 is si Sagar Dakal. Isang aktivistang kabataan at kandidato sa politika lumaban kay Sher Bahadur Juba sa halalan. Number 7, si Rastria Bimochan Timilsina. Random Nepali. Dahil ito po ay isang YouTuber. Sikat na YouTuber at abogado po ito. So, pwede nyo siyang i-check. Ang pangalan niya sa YouTube is Random Nepali. Nagsabi na handa siyang mamuno kung wala ng ibang taong aako. Pero, ayun na nga, hindi man siya siguro nag-expect talaga, no? Pero sa kanya lang, kung in case lang din. Ako kasi, sa 7 taon ko dito, na pagtira, nakita ko talaga guys yung pagbabago simula nang umupo si Mayor Balen dito. Talagang sumikat siya dahil sa mga nagawa niya sa Kathmandu. Kasi alam nyo, every district kasi iba-ibang mayor dito, ano? Kasi nga, Kathmandu iba man. And hindi ko naman nakilala yung iba din. Yung pangalawa, nakilala ko lang siya dahil nga syempre, nakatira tayo dito, si Kulman Lising. Kulman Lising ba yung pangalan guys? Oo, si Kulman Gising. Yon, si Kulman Gising. Naano ko lang siya guys, nakilala ko lang siya nang dahil sa mga tao din dito at sa kanila dito. Dahil nga popular din siya na hindi korap at malaki ang ambag niya. Kahit si Kulman Gising man ang manalo, yung pangalawa, magaling din siya guys dahil siya talaga guys ang pinipraise ng mga tao nang dahil sa kanya. Siya lang yung nakasolve ng problem ng mga tao sa Nepal kasi noon, grabe guys ang brownout, ang mga load shedding. Kasi mula nung umupo yan siya guys, kumbaga siya lang talaga ang nakasolve ng pinaka main problem ng mga tao when it comes sa kuryente. Pero ang nangyari guys, tinanggal yan siya guys ng kanilang punong ministro at nilagay niya yung brother-in-law niya. Noong March 24 lang, nito lang guys, 2025. Kaya marami guys ang nagwala nung time na yun na bakit siya tinanggal dahil hindi man siya korap at nakita ng tao ang gawa niya. Ngayon, pinupush ng mga kabataan din si Kulman Gising. Samantala. At titingnan nila kung sino man ang upo, kung ano ang magiging improvement. Ano lang guys, para lang sa pagbabago ba ng kanilang pamahalaan dito. So, ayun, at hindi ko pa alam kung kailan talaga yung botohan nila. Basta yan ngayon yung pinakamainit dito na pinag-uusapan. So, ayun, 7 sila and let's see guys, let's see na lang kung ano pa mangyayari. So, ngayon, ito na yung aking kangkong. Hugasan ko na ito at ilalagay ko na siya sa freezer. Kasi, pag ukin at makabili tayo ng isda, bihira kasi yung kangkong sa amin, ito ay hatiin ko. Okay guys. So, ayun. At teka lang, anong nangyari? Wala pala. Bago ko i-end yung vlog ko, actually 7 yun sila, pero 6 na yung pinakita ko sa inyo. Kasi yung isa, nag-decline siya kasi nga, ano siya guys, nabilong siya sa mga, may isa siyang politiko na sinusuportahan at doon siya nabilong. So, kaya hindi niya tinanggap. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo, babae siya. So, ayun, i-end ko na yung vlog ko and cool down na dito sa amin at medyo nakokontrol na and may police na rin na and hopefully, tuloy-tuloy na ito yung guys, kapayapaan dito sa ngayon. And mag-ingat kayong lahat. And of course, salamat po sa inyong mga suporta. And please include us sa inyong mga prayers and sa bagong mapili nila na tamang tao na uupo dito para para magkaroon ng guys, ng tamang sistema sa bansang Nepal. So ayun, Jai Ho Nepal, means stay strong. So ayun, at saka syempre mabuhay ang Pilipinas at mabuhay po tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat muli. Bye guys!